Meron po tayong malungkot na balita. Hindi na po sinanto ng mga magnanakaw ang isang kapilya sa Plaridel, Bulacan. Pati kasi yung mahigit 100 taon na kampana doon, ninakaw. Nakatutok si Jiggy Manicad, eksklusibo. Bahagi na ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas sa mga kampana sa mga simbahan. Noong panahon ng mga Espanyol, hanggang marahil sa ilang lugar sa Pilipinas ngayon, ang tunog nito nagsisilbing babala sa mga residente tuwing may paparating na kalamidad. Isang patunay sa importansya ng kampana ang patuloy na apela ng Pilipinas sa Amerika na ibalik na ang ilang kampanang kinuha ng sundalong Kano mula sa Balanggiga, Eastern Samar noong 1901. Hindi makapaniwala ang mga residente ng Barangay Culiani sa Plaridel, Bulacan na maging ang kampana ng kanilang kapilya pinagdiskitahan ng mga magnanakaw. Ayon sa mga residente, pagitan ng 1:00 at 2:00 sa madaling araw ng Lunes nang mawala ang kampana ng simbahan ng Nuestra Señora del Rosario. Pero hindi basta-basta ang ninakaw na kampana dahil may 100 taon na raw ito. Naramdaman daw ni Mang Lorenzo ang ani pabalik-balik ng mga sasakyan ng mga oras na iyon. Kung malayo, may naririnig lang akong motor na pabalik-balik diyan. Hindi ko naman nakakalang yan nga ang pinag-iisipan. Importante sa kanilang kampana lalo pat ito nagsisilbing pantawag sa mga tao sa palibot kapag malapit na magbisa. Tinutugtog ang kampanang yan para mapaalalahanan yung mga taong magsisimba. Bukod sa chapel na ito, ninakawan din ang kampanang Santo Rosario Chapel sa kalapit lamang na barangay ng Bulihan. Kaya't ngayong papalapit ng simbang gabi, simple lamang ang panawagan ng mga residente dito. Sana naman po mabagabag sila na isole kasi po matagal na po yung maano rin po sa amin yung kampana na yun. Mahalaga po. Nagmamakaawa ako sa inyo, ibalik nyo na po ang kampana namin. Jiggy Manicad, Nakatutok, 24 oras. Muling nanawagan sa pamunuan ng Philippine Airlines ang samahan ng kanilang mga empleyado na huwag nang ituloy ang binabalak na pagtatanggal sa mahigit 2,000 empleyado nila. Pero giit ng PAL, kung hindi sila magbabawas ng tauhan, baka magsara na ang kanilang kumpanya. Nakatutok si Michael Pahatin. Bago pa mag-umpisa ang mediation meeting sa pagitan ng PAL Management at ng Union Group ng Palaya, umapila agad si Alfred Ramizo, isa sa kinatawan ng Palaya, na huwag nang ituloy ang balak na malawakang retrenchment sa mahigit 2,600 na empleyado ng flag carrier ng bansa. Kung itutuloy daw kasi ito, maraming madadamay at maapektuhan. Malaki yung magiging epekto nito sa riding public, but we will assure you that we will do our best to settle this problem na hindi sana mangyari yung dapat mangyari. Pininindigan ng PAL Management na legal at dumaan sa tamang proseso ang gagawin nilang layoff o pagtanggal sa mga empleyado. Kung hindi raw ito gagawin, baka tuluyan ng magsara ang PAL. It is a legal and valid exercise of management's prerogative. It is inherent right of management to restructure its corporate setup for the sake of corporate survival. Ang ending, walang napagkasunduan sa mediation meeting. Bukas pa naman ang huling araw para maghain ng TRO ang Palaya para pigilan ang pagkatanggal sa mga empleyado. Sa pagdinig kahapon ng House Committee on Labor and Employment, inusisa ng mga mababatas ang katuwiran ng PAL na pagkaluging dahilan sa pagkatanggal sa trabaho ng may 2,600 nilang empleyado. Tanong nila, kung talagang lugi raw ang PAL, bakit nakabili pa raw ito ng 3 eroplano? Ang gusto ni Surigao del Sur Representative Philip Pichay ay ilatag ng PAL ang audited financial statement nito. What I'm saying, it's a negative but still positive because you still have cash. Because what I'm saying, if you're operating... Well, sir, if we have no cash, we should be filing for bankruptcy. You listen when I'm talking, ha? You don't interrupt me, I still have the floor. You close your... So, when I'm talking, you listen. Because I listen when you talk. Ang sinasabi ni Congressman Pichay, no? Kung minsan positive, kung minsan negative, no? But in case there are negative cash flows, that's the time that we have to borrow money. Hindi ibig sabihin na pag nalulugi ka na, hindi ka pwedeng maka-acquire ng airplane, no? And acquiring airplane does not mean that you need to buy them, no? You can lease airplane. Pagkitiyak pa ng PAL Management, ang mga mawawalan naman daw ng trabaho sa catering, call center at belt operations ay kukunin ng mga service provider na kukontratahin ng airline. Pero tanong ni San Juan Representative J.V. Ejercito, sino ang may-ari ng mga kumpanyang kukontratahin ng PAL? Patunayan ng ating pamahalaan
na mas mas alagaan natin ang ating mga manggagawa. Lucio Tan is anti-labor. Lucio Tan is an exploitative employer. The service providers that we will be working with are not companies of Mr. Tan. No? This meeting is called in aid of legislation. No? So I agree with the comments of Congressman Bimbong Crisologo, no? That what should be discussed here should be issues, no? And not personalities. Nakahanda naman daw ang palasyo sa magiging resulta ng matagal ng problemang ito sa pagitan ng empleyado at management ng PAL. Michael Fati, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ngayong Nobyembre, may nagse-celebrate daw ng kaarawan sa GMA Network. Sino kaya ang may espesyal na araw ngayon? Palakpakan natin ang GMA Kapuso Foundation. Happy 20th anniversary GMA Kapuso Foundation. Muling nagsama-sama ang mga empleyado ng Kapuso Network para sa isang natatanging pagtitipon. 20 taon nang isinusulong ng GMA Kapuso Foundation ang isang adhikain, ang tumulong sa mga Pilipinong nangangailangan. 2 dekada na ang nakakaraan nang simulan natin ang pagdamay sa mga kababayan natin. Laan namin ang oras at sarili upang maihatid ang serbisyong totoo. At dahil kaarawan namin ngayon, meron kaming natatanging birthday wish. They want all of us to extend a helping hand to the needy sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo sa kanilang beneficiaries. Each day, when we report for work, we renew the very reason for this ongoing work of self-donation. Everything that we do in the service of love. Kasama natin si Attorney Felipe Algozon, ang chairman at CEO ng GMA Network, at mga espesyal na taong nasa likod ng tagumpay ng GMA Kapuso Foundation. Sa pagpapatuloy ng ating hangarin na makatulong lalo na sa panahon ng kalamidad, mga bagong Kapuso volunteers ang aming makakasama. Sila ang Kapuso Calamity Brigade. Sa bagong kabanata ng aming paglilingkod, mananatili kayong number 1 sa aming puso. Doon sa mga kapuso nating nangangailangan, makakaasa sila na habang nandyan ang Kapuso Foundation, meron silang kakampi at makukunan ng suporta sa mga pangangailangan nila. Happy 20th anniversary GMA Kapuso Foundation. Ang mga magigiting, masisipag, at ang mga napaka-masakripisyo na mga men and women of GMA Kapuso Foundation sa pangunguna ng aking partner na si Mel Tiangco. Ang Kapusong Totoo segment ng 24 oras, ang puso ng 24 oras. Ito ang nagpapakita kung gaano kalaki ang puso ng network para tulungan ang mga nangangailangan. Happy 20th anniversary sa Kapuso Foundation. Well, maligayang pagbati sa 20th anniversary ng GMA Kapuso Foundation. Gaya ng sinabi ko kanina, napakaraming taong natutulungan ng GMA Kapuso Foundation na hindi na natin masyadong binobroadcast at nilalagay sa pahayagan. Pero talagang nakakatulong tong foundation na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong patuloy na nagtitiwala sa GMA Kapuso Foundation. Sa lahat ng donors na walang sawang nagbibigay ng tulong sa aming mga project. Sa libo-libong volunteers na laging handang magbigay ng kanilang serbisyo sa tuwing kailangan namin ng kaagapay. Sa inyong lahat, sa ngalan ng serbisyong totoo, maaasahan ninyo kami sa lahat ng oras. Susunod! Kuha na yan sa CCTV. Ayan mga kapuso, aktual na holdapan sa isang internet shop at pagdanakaw sa loob mismo. Ayan naman, ng isang eskwelahan. Si Aquino Cruz may kinumpirma tungkol kay Pangulong Aquino at Liz Uy. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.